ang kanyang ngalan. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Purihin siya ay awitan at papurihan magpakailanman. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang tayo'y maging marapat gumanap sa banal na pagdiriwang. Tayo pong lahat, inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, na lubha ako nagkasala sa isip, sa salita, sa gawa, at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Papuri sa Diyos sa kaitaasan, at sa lupa'y kapayapaan sa mga taong inalulugdan niya. Pinupuri ka namin, dinarangal ka namin, sinasamba ka namin, ipinagbubunyi ka namin, pinasasalamatan ka namin dahil sa dakila mong angking kapurihan. Panginoong Diyos, Hari ng langit, Diyos Amang makapangyarihan sa lahat, Panginoong Jesucristo, uktong na anak, Panginoong Diyos, Kordero ng Diyos, anak ng Ama, ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Maawa ka sa amin. Ikaw na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan. Tanggapin mo ang aming kahilingan. Ikaw na naluluklok sa kanan ng Ama. Maawa ka sa amin, sapagkat ikaw lamang ang banal, ikaw lamang ang Panginoon. Ikaw lamang, O Jesucristo, ang kataas-taasan, kasama ng Espiritu Santo, sa kadakilaan ng Diyos Ama. Amen, amen, amen. Pinagdiriwang natin ngayon ang kapistahan ng pagtatalaga sa Palasyong Simbahan sa Laterano, Roma. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, mula sa mga buhay at piniling bato, ikaw ay nagtayo ng dakila at walang maliw na tahanan mo. Pag-ibayuhin mo ang paglukob ng Espiritu ng iyong kagandahang loob sa iyong sambayanan, upang kami lalong sumulong bilang iyong lunsod ng kapayapaan sa kalangitan, sa pamamagitan ni Hesukristo,
kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ni Propeta Ezekiel. Noong mga araw na iyon, bumalik kami ng anghel sa pintuan ng templo. Sa ilalim nito'y may agos ng tubig papunta sa silangan. Ang templo'y paharap sa silangan. Ito'y nagmumula sa gawing timog na bahagi ng templo sa gawing timog ng altar. Lumabas kami sa pintuan sa gawing hilaga at iniligid niya ako papalabas sa pintuan sa gawing silangan. Doon ay may mahinang agos ng tubig mula sa gawing timog ng hagdanan. Sinabi niya sa akin, ang tubig na ito ay papunta sa dakong silangan hanggang dagat na patay. Pag-abot nito sa dagat na patay, malilinis ang tubig nito. Lahat ng lugar na maagusan nito ay magkakaroon ng lahat ng uri ng hayop at isda. Pagdating ng agos nito sa dagat na patay, magiging tabang ang tubig ng dagat. Lahat ng lugar na aabutin nito ay magkakaroon ng buhay. Sa magkabilang pampang ng ilog ay tutubo ang sari-saring punong kahoy na makakain ang bunga. Hindi malalanta ang mga dahon nito ni mawawalan ng bunga pagkat ang didilig dito ay ang tubig na umaagos mula sa templo. Ito ay patuloy na mamumunga sa buong taon. Ang bunga nito ay pagkain at gamot naman ang mga dahon. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y anumang dulot. Ang Diyos ang lakas natin at kanlungan at handang saklolo kung may kaguluhan. Di dapat matakot, mundo'y mayanigman, kahit nasa dagat ang bundok mabuwal. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya'y may tuwang dulot. May ilog ng galak sa bayan ng Diyos. Sa banal na templo'y ligaya ang dulot. Ang tahanang lungsod ay di masisira. Ito ang tahanan ng Diyos na dakila. Mula sa umaga ay kanyang alaga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Nasa atin ang Diyos na makapangyarihan, ang Diyos ni Jacob na ating kanlungan. Ano man ang kanyang ginawa sa lupa, sapat ng pagmasdan at ika'y hahanga. Sa bayan ng dakilang Diyos, batis niya ay may tuwang dulot. Magsitayo po ang lahat. Hallelujah, hallelujah. Aking bahay na pinili ay pagpapalain lagi, nang ngalan ko'y manatili. Hallelujah, 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 hallelujah. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Malapit na ang Paskwa ng mga Hudyo, kaya't pumunta si Jesus sa Jerusalem. Nakita niya sa templo ang mga nagbibili ng mga baka, mga tupa at mga kalapati,
at ang namamalit ng salapi. Gumawa siya ng isang panghagupit na lubid at ipinagtabuyang palabas ang mga mangangalakal, pati mga baka at tupa. Isinabog niya ang salapi ng mga namamalit at pinagtataob ang kanilang mga habag. Sinabi niya sa mga nagbibili ng kalapati, "Alisin ninyo rito ang mga iyan. Huwag ninyong gawing palengke ang bahay ng aking ama." Naalala ng kaniyang mga alagad na sinasabi sa kasulatan, "Ang aking malasakit sa iyong bahay ay parang apoy na nag-aalab sa puso ko." Dahil dito'y tinanong siya ng mga Hudyo, "Anong tanda ang maibibigay mo upang patunayang may karapatan kang gawin ito?" Tumugon si Jesus, "Gibain ninyo ang templong ito at muli kong itatayo sa loob ng 3 araw." Sinabi ng mga Hudyo, 46 na taon na ginawa ang templong ito at itatayo mo lamang ng 3 araw? Ngunit ang templong tinutukoy ni Jesus ay ang kaniyang katawan. Kaya't nang siya'y muling nabuhay, naalala ng kaniyang mga alagad na sinabi niya ito at naniwala sila sa kasulatan at sa mga sinabi ni Jesus. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang umaga po sa lahat. Ang Ebanghelyo ay tumutukoy sa banal na pagkagalit. Meron palang holy anger. Ang pagkagalit pala ay hindi lamang dahil sa gusto mo lamang magalit. Ang ipinakita ni Jesus ay banal na pagkagalit dahil sa isang bagay na ayaw niya sanang mangyari sa tahanan ng kaniyang ama. Sa Ebanghelyo, pinag-uusapan natin ang isang pisikal na istruktura, ang templo ng Jerusalem. Dahil nga ito ang sentro ng religious activities ng lahat ng mga Hudyo, just imagine kung gaano kagulo ang templo ng Jerusalem. Ito ay napakalawak. Ang templong ito ay halos binubuo ng 200 na klase ng basketball court. Just imagine kung gaano ito kalaki. Sabi nga sa kasaysayan, ang templo ay kailangan ng 200 lalaki upang isara at ibukas ang pinakapintuan na pinapasukan. At ang templo ay nahahati sa napakaraming bahagi kung saan ang mga babae ay dito lamang sa may templo na ito. Ang mga lalaki ay dito lamang sa templo na ito. At ang makakapasok lamang doon sa sinusunugan ng mga hayop na inaalayan ay ang mga eskriba at ang mga pariseo at ang mga paring mag-aalay nito. Kaya wag po kayong magtaka kung bakit may baka, may tupa, may kalapati. Kasi yung lahat ng nasasakop ng batas ni Moses ay nag-aalay ng mga ito bilang kabayaran ng kanilang kasalanan. Halimbawa, ang mga babaeng bagong anak, bago sila makasamba sa templo, pagkatapos ng 40 araw, kailangan nilang mag-alay at susunugin ito doon sa templo.
ang mga taong galing sa sakit na halimbawa ay ketong na pinagaling. Ito ay pupunta sa templo, bibili ng mga tupa, kalapati at baka, at iyon ang kanilang iaalay. Bakit may salapi? Kasi yung mga perang nagpapalit doon sa loob ng templo, hindi tinatanggap yung pera ng Romano. Kailangan pera ng Hudyo ang ibibili mo, at iyon ang purpose ng mga money exchange doon sa loob ng templo. Lahat ng business ay doon nila ginagawa sa loob ng templo. Kaya nawawala na ang tunay na karakter ng kabanalan ng templong iyon. Iyon ang nagpagalit kay Jesus dahil nakita niya kung gaano ang ugali ng mga tao, ng mga Hudyo noong araw na iyon. Kaya ang banal na pagkagalit na kaniyang ipinakita upang itama ang dapat ikilos at igawi ng mga taong pumapasok sa templo. Ito ang physical structure. Sa spiritual structure, ipinakita ni Jesus na ang simbahan ay ang siyang mismong kaniyang katawan na kumakalinga sa mga taong pumapasok dito. Kaya ganun na lamang ang pagkagulat ng mga Pariseo na sabihin niyang sirain ito at muli niyang itatayo sa loob ng 3 araw. Ang propesiya ni Jesus ay nangyari at naganap. Bumagsak ang templo noong 70 AD at hindi na ito muling naitayo pa. At sa pagbagsak na iyon, muling bumangon ang isang tunay na simbahan na walang iba na si Jesus ang pundasyon at siyang mystical body nito na tayo ay kaniyang mga alagad. Na tayong nangangalaga sa simbahan ay kailangang magkaroon din ng ugnayan sa isang edifisyo o istruktura na ating pinupuntahan. Kailangang dala natin ang kabanalan upang makita natin na ang bawat simbahang ating pinupuntahan ay tahanan ng Diyos at lugar ng kabanalan. Katulad ng simbahang palasyo sa Laterano sa Roma, kung saan ito ang mother of all churches. Ang unang simbahan, ang sentrong simbahan na itinatag bilang mystical body ng Diyos na siyang nagbibigay ng pagkakaisa sa ating lahat. Ang bawat simbahan ay saksi sa kasaysayan ng pag-unlad, pagbagsak, pagbangon ng isang pananampalataya. Kaya po ito ay hindi lamang isang physical structure dahil tayo ang simbahan. Tayo ang bumubuo nito. Bawat isa ay batong ipinagsasama-sama upang maging matatag, upang maging malakas, upang ang pundasyong itinatag ni Jesus sa mundo ay magkaroon ng lakas para naman sa iba. Ang simbahan ay simbolo ng pag-ibig at pagmamahal ng Diyos. Dito pinapakita natin na mayroon tayong koneksyon sa Diyos, na mayroon tayong ginagawang kasaysayan sa ating pananampalataya, kaya't dapat nating ibigay ang lahat ng pagtanggap, ang lahat ng pagrespeto, ang lahat ng kabanalan na pwede nating ibigay sa Kanya. Ito yung
dapat nating gawin na sa bawat lugar, na sa bawat kilos at galaw ay palaging naaayon doon sa lugar na iyong pinupuntahan. Meron po kasing nagalit sa akin nung ako ay bata pang pari. Dahil mayroong nanay na may dalang anak. Okay naman po yun, wala naman pong problema. We encourage nga yung mga bata na isama sa pagsisimba. Alam niyo kung ano yung problema? Habang nagmimisa, yung anak niya naglalaro sa gitna ng aisles. Okay pa rin yun, naglalaro, hindi mo naman talaga mapipigil. Ano ba problema? Yung sapatos nung bata, yung tumutunog. Uso yun noon no? Yung mga sapatos na to, yung kada apak ng bata, ayun, habang nagtatatakbo siya, yung bata, okay lang, nag-e-enjoy, hindi niya nauunawaan yun Pero yung nanay, tuwan-tuwa pa siya na tumatakbo yung bata sa gitna ng aisles. So lahat ng tao sa kanya na nakatingin dun sa bata, hindi na nagsisimba. Nawala na ang koneksyon kung ano yung nangyayari doon sa simbahan. Kasi nandun siya sa kanyang personal na gusto na gawin at tingnan. So after the Mass, sabi ko, Mami, sa susunod po, sana wag nyo nang pagsuotin ng sapatos. Tama ba ko? Mali. Tama ako kasi dapat sa loob ng simbahan, alam mo ang iyong ipinunta. Bakit ka pumunta ng simbahan? Makipag-ugnay sa Diyos, makiisa sa pagdiriwang. Hindi yung personal mo agad. Kasi community ang simbahan. You take care also of the feeling of someone who is seated to your right and to your left. Hindi pwedeng nakakaabala ka at nakakaasar ang iyong mga gawi sa loob ng simbahan. Nagalit pa sa akin. Sabi niya, hindi na po ako magsisimba dito. Tinakot pa ako. Kayo po, sige po. Doon po kayo magsimba sa simbahang pwede yung ganyan. Kahit sinong ordinaryong tao magagalit. Ikaw na nagsisimba dyan, ikaw na nakaupo dyan, tapos yung katabi mo nagkwentuhan, anong mararamdaman mo? Di ba you feel offended? Bakit pa to pumunta dito para lamang pala magkwentuhan? Di ba? Merong ibang tao papasok ng simbahan. Pagpasok ng simbahan, anong unang gagawin? Kukunin yung suklay ng suklay habang nakaupo at nagmimisa. Pag nandito po kayo sa taas, makikita po ninyo. Makikita ninyo ang ginagawa ng iba na hindi ata aware na ang kabanalan ng Diyos ang siyang dapat unang mangingibabaw kapag tayo'y pumapasok sa loob ng simbahan. Kahit saang simbahan, sapagkat ang altar, sapagkat ang Blessed Sacrament, sapagkat ang banal na imahen ay pagpapakita kung ano ang langit na siyang ating gustong puntahan. At ang makauunawa lamang ng presensya ng Diyos sa banal na Eucharistia, sa kaniyang banal na katawan, ay yung malalim ang pag-unawa kung bakit siya ay nasa loob ng simbahan. Ang tao lamang lumalalim sa salita ng Diyos ay nakauunawa na sa kaniyang pag-upo, siya ay umuugnay na sa Diyos
Siya ay nakikipag-ugnay na sa Diyos dahil alam niya na ang pagsamba ay isang relasyong patuloy at tuloy-tuloy at hindi dapat ito masisira ng anumang bagay sa labas. Kaya si Jesus ay nagalit. May karapatan tayong magalit kung ito ay mga bagay na banal at umuugnay sa Diyos. May karapatan tayong tumingin sa gawi ni Jesus ng kaniyang pagkagalit kung nakikita nating hindi na tama ang ginagawa mismo sa loob ng simbahan. Sapagkat ang simbahan ay ang simbolo ng presensya, ng pagmamahal, ng awa ng Diyos. Maraming bagay ang mabubuti, maraming bagay ang magagawa natin, pero meron lang tayong dapat gawin na tama sa loob ng simbahan. Ang ito ay makiugnay sa Diyos at makiugnay sa loob ng buong pamayanan. Matuto po tayo sa salita ni Kristo. Matuto po tayo sa kaniyang mga banal na gawi at mga bilin na ang tahanang ito, ang paniniwalang ito, ang mag-uugnay sa atin sa tunay na diwa ng kalangitan. Mag-ingat po kayo ngayong araw. Pagpalain tayo ng poong may kapal. Magsitayo po ang lahat. Minamahal kong mga kapatid, nananahan ang ating tagapagligtas sa buhay na templo ng kaniyang simbahan. Isang biniyagang bayan na tinipon sa ilalim ng kahalili ni San Pedro. Manalangin tayo sa ating Ama sa tulong ng banal na Espiritu. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang pandaigdigang simbahan naway lumago sa pagkakaisa at pananampalataya sa pamamagitan ng ating katapatan sa Santo Papa. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga bansa naway mabuhay sa kapayapaan at iwasan ang paghiganti at paglalaban. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga naghahanap sa Diyos naway matagpuan ang bato ng pananampalataya ni San Pedro at ang lakas ng loob ni San Juan Bautista. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Atin nawang ipakita ang ating pananampalataya sa pamamagitan ng ating pangangalaga at paggamit sa gusaling ito ng simbahan. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Ang mga yumao naway maging mga buhay na bato sa walang hanggang templo. Manalangin tayo. Panginoon, pagpalain mo kami ang iyong mga buhay na templo. Mapagmahal na Ama, itinaas mo ang katawan ng iyong anak, ang maluwalhating templo ng muling pagkabuhay. Bilang kaniyang katawang mistiko at templo sa lupa, iniaalay namin sa iyo ang aming mga panalangin, taglay ang pag-asa na makabahagi kami sa gayunding muling pagkabuhay. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Itong tinapay at alak na mula sa'yo, muling ihahain sa kabutihan mo. Kunin at tanggapin
sa'yo, pasasalamat ng puso. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang paghahain ito at ipagkaloob mo sa mga nananalangin sa iyo ang lakas na dulot ng pakikinabang sa mga iniaalay dito sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Minarapat mong manahan sa bahay dalanginang itinayo para sa iyo, upang kami mahubog mo bilang tahanan ng iyong Espiritu, na maikapagkakapuri mo sa pagtataglay ng iyong sariling karektan. Itinalaga mo sa iyong kabanalan ang gusaling kababanaagan ng iyong tinipong sambayanang kaisa ng anak mo, palagi nang nakapagluwal ng mga kasapi na sa iyo'y sasapit ng maluwalhati. Kaya kaisa na mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Hosana, Hosana, Hosana sa kaitaasan. Magsilod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiis ang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Gayun din naman noong matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan, inabot niya ang kalis sa kaniyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin, ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin."
Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't iniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa, at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay nang may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri sa iyo, Diyos, Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. 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 Sa tagubilin ng nakagagaling na utos at sa turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama. Pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon naway laging sumainiyong lahat. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos, ito ang nag-aalis sa mga kasalanan ng sanlibutan. Mapapalad ang inaanyayahan sa kaniyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo,
ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng Amen. Pagkasabi ng pari o ng lay minister ng katawan ni Kristo, at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, niloob mong ang lunsod ng kapayapaan sa langit ay aming mabanaagan sa nakikita naming sambayanan mo sa lupang ibabaw. Ipagkaloob mong sa aming pakikinabang, kami panahanan ng iyong kagandahang loob at ang tahanan ng iyong kadakilaan sa langit ay aming mapasok. Sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Mga kapatid, ating ipagdasal ang ating mga minamahal na yumao at ang lahat ng mga kaluluwa sa purgatorio. Panginoon naming Diyos, Ama namin, Ikaw po ang dahilan ng aming pagsilang. Sa iyo galing ang aming hiram na buhay. Buong kababaang loob po kaming nananalangin at kami nagmamakaawang kalugdan mo po ang mga kaluluwa ng mga pumanaw na sa mundong ito. Sila naway magkamit ng buhay sa iyong piling. Alisin mo ang anumang mga karumihan ng kasalanan upang sila ay maging marapat sa iyong walang hanggang kalinisan. Iahon mo sila mula sa purgatorio at bigyan ng puwang sa iyong kaharian sa langit. Kapayapaan kailanman ang igawad ng may kapal sa mga yumaong nagsipanaw. Sila naway silayan ng iyong ilaw na walang hanggan. Amen. Mapanatag nawa sila sa kapayapaan. Amen.
Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Yumuko kayo para sa pagbabasbas. Mahal na poong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo po ang kahilingan at dalangin ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtan nawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga daladala nilang mga imahen at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag, na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng makapangyarihan at mapagmahal na Diyos, ang Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Humayo kayong taglayang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin, pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, inarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, ilulwalhati ka namin.